And on the good side pa rin, guys, merong actually na pinag-iisipan kayo pagdating sa kaperahan. Parang importanteng desisyon na pwede nyo gawin sa kaperahan nyo, mga kapiksi. And kapag naka-jackpot kayo dito sa desisyon nyo, guys, maaari itong magdala ng financial gains sa inyo kapag tama yung naging desisyon nyo, mga kapiksi. So, pagdating sa pagdidesisyon sa pera, guys, always yung timbangin yung mga pros and cons, mga kapiksi, yung mga advantage, no? At saka yung mga disadvantage. And always tell yourself na everything is always working in your favor. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for today is full moon kapalaran para ngayong June to July para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon, guys, ngayong June ay sa June 11, tapos yung next na full moon naman natin ay sa July 10, mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay strawberry moon, mga kapiksi. And guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items tayo sa description box, guys. Check nyo na lang yung mga items doon. Pwede nyo na rin i-check out, mga kapiksi. So ito yung first message. Ito yung moon message para sa inyo, guys. Fiery climax or fiery climax, so hindi ko alam kung paano i-pronounce. Approaches. So, ibig sabihin nito, guys, no, may mga magagandang pangyayari na maaring maganap sa inyo, mga kapiksi, no, pagdating sa inyong kabuhayan, life in general. So, maging excited kayo, mga kapiksi, sa mga maaaring ma-experience nyo sa mga susunod na araw, mga kapiksi. Attune to the moon, guys. Be nice, be kind, smile, and be polite as you navigate to where you want to be. So always choose kindness, mga kapiksi, no, sa lahat ng pagkakataon, regardless kahit ano pa yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo, even sa mga negative na circumstances, mga kapiksi, kailangan palaging kalmado, no? Palaging kalmado, guys. Palaging pinapagana dapat yung utak natin. Huwag tayong basta-basta magpadala sa sidhi ng damdamin, mga kapiksi. Response versus react. Dapat respond versus react. Dapat yung palagi nating ginagawa or in-observe sa buhay natin. Minsan kasi, di ba, dahil tayo ay tao lang, we are bound by our emotions. So minsan talaga natitrigger tayo sa mga nakikita natin, naririnig natin. Pero again, no, yung bibig, guys, wag mo nang paganahin. Minsan kasi nauuna yung bibig kesa sa isip, no? So, kaya maraming napapahamak, kaya 'di ba? Even sa social media, even yung mga sikat na mga influencers na papansin natin sa panahon ngayon, mga kapiksi, no? Yung ilang taon na pinaghirapan nila na alagaan yung kanilang pangalan, parang sa isang iglap lang, sa isang pagkakamali lang na magawa nila dahil sa bugso ng damdamin, no? Nakakagawa sila ng mali, nadjudge agad sila ng ibang tao, mga kapiksi. So again, always choose kindness wherever, whenever, mga kapiksi. Okay? Additional meanings for this card, guys. Being assertive is good. Just don't ride roughshod over anyone. So okay lang na maging tayo, tawag dito, maagap, no? Sa buhay natin, maagap tayo, masikap tayo, mga kapiksi. May pagkukusa tayo, no, sa lahat ng pagkakataon para sa ikauunlad natin, sa ikabubuhay natin. Wag lang tayong mang-aapak, no, ng ibang tao. Wag tayong manghahamak, guys, no. Kahit ano pang status natin sa buhay, mga kapiksi, kahit nakataas pa kayo, kahit sikat pa kayo or what, mga kapiksi, wala kayong karapatan na apak-apakan yung ibang tao, mga kapiksi. Wala tayong karapatan, pantay-pantay tayo, guys. So wag tayong manghamak ng ibang tao, mga kapiksi. Okay? If you're in a tense situation, meditate your way to peace. Yan. So kung nasa isang sitwasyon ka na tense, 'di ba?
Yeah, so huminga ng malalim. You just have to breathe, mga kapiksi, and shut your mouth. Pinaka-importante talaga yon, tikom ang bibig, mga kapiksi, kasi minsan kapag nagsalita ka, baka may masabi ka na hindi kanais-nais, no? And maaaring mag-backfire yan sa inyo, guys. Don't be a baby, no? Wag pag sinabing baby yung pabebe, 'di ba? Wag iyakin, wag pabebe, ganyan. So kailangan mag-mature din tayo sa buhay natin, mga kapiksi. And for some of you, you need to have more fun, no? Baka masyado kayong seryoso sa buhay, guys. Minsan saya-saya din pag may time, okay? Alright, so yan yung mga mensahe sa inyo. Cancer, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo. So shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Cancer, guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo. And again, guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, check nyo yung mga items sa description box, guys. May mga items doon, pwede nyo i-check out, mga kapiksi. So, ito, guys, this is both negative and positive, mga kapiksi. So, for some of you, guys, nakikita natin na yung unahin natin yung negative, mga kapiksi. No? For some of you, medyo nagkakaroon kayo ng konting stress, konting problema, mga kapiksi. Pero, malalampasan nyo rin ito. Yung iba, guys, problemado sa pera. No? So, kung kaya nyong medyo mag-ipon-ipon kayo, mga kapiksi, parang sinasabihan kayo dito na mag-ipon kayo habang kaya nyo kasi maaari kayo mamroblema sa pera. Maaari kayo mamroblema sa pera. So, habang wala pa kayong problema sa pera, mga kapiksi, mag-ipon na kayo, no? Save money now and money will save you later, mga kapiksi, kasi baka merong kayong pagkakagastusan na hindi inaasahan, mga kapiksi. So, mga unexpected na expenses, no? Na maaari kayo maglabas ng pera. So, maaari kayo magkaroon ng financial losses, mga kapiksi. Kaya, medyo mag-ingat kayo. Mag-ingat din kayo, guys, sa mga pag-i-invest na hindi kayo sigurado, mga kapiksi. Kasi kapag napasobra yung investment nyo, tapos walang natira sa inyo, guys, maaari itong hindi bumalik sa inyo and maaari kayo magkaroon ng financial losses. So, magdadala ito ng stress sa inyo, mga kapiksi. Kumbaga, parang baka yung laman ng bank account nyo ay masimot. So, okay lang na mag-invest, guys, pero make sure pag nag-i-invest kayo, yung amount lang na kaya nyong mawala sa buhay nyo, na huwag kayong maglagay ng XX amount of money na yung iba kasi, guys, ganun no? Pag nag-i-invest, lahat ng ipon nilalagay, yung iba nangungutang pa, yung iba nagsasanla pa, ganyan. Marami ako nababasang ganyan, guys, no? Sa comment section. So, kapag nalulugi sila or nai-scam sila, talagang bumabagsak yung kabuhayan nila. So, mag-ingat-ingat kayo sa pag-i-invest, mga kapiksi, kasi baka hindi na siya bumalik sa inyo and maging dahilan pa yan ng mga financial losses nyo, mga kapiksi. Alright? On the good side naman, guys, kung kayo ay kasalukuyan na problema sa pera, hindi nyo meron namang mga tutulong sa inyo. May mga, kumbaga, may mga tao na handang mag-extend ng help
para sa inyo, and malalambasan nyo din siya paunti-unti mga kapiksi, lalo na kung may utang kayo ganyan, maaari kayong makabayad ng sa mga pinagkakautangan nyo paunti-unti, kahit hindi biglaan guys, paunti-unti, installment kumbaga, pero ang importante is nababawasan yung mga utang nyo guys, no? So tuloy-tuloy nyo lang guys, tiyagain nyo lang hanggang sa ma-fully paid kayo, hanggang sa mawala talaga yung mga problema nyo sa pera mga kapiksi. And on the good side pa rin guys, merong actually na pinag-iisipan kayo pagdating sa kaperahan, parang importanteng desisyon na pwede nyong gawin sa kaperahan nyo mga kapiksi. And kapag naka-jackpot kayo dito sa desisyon nyo guys, maaari itong magdala ng financial gains sa inyo kapag tama yung naging desisyon nyo mga kapiksi. So pagdating sa pagdidesisyon sa pera guys, always nyong timbangin yung mga pros and cons mga kapiksi, yung mga advantage, no, at saka yung mga disadvantage, and always tell yourself na everything is always working in your favor para talaga maging pabor sa inyo yung maging resulta. Kasi ito guys, talagang financial gains. Pag sinabing financial gains guys, dagdag pera, dagdag income, more money, okay? Again, kapag naging tama yung decision nyo. So, pag-isipan nyo mabuti yung magiging decision nyo mga kapiksi. For some of you, maaaring may magbalik from your past guys. Itong magbabalik na to guys, pwedeng ano din, no, maging pwedeng tulungan ka rin itong person na to mga kapiksi, okay? So, yeah. What else mga kapiksi? So, eto guys, unti-unting papasok yung good karma para sa inyo mga kapiksi. And itong pagpasok na to ng good karma na to, parang ito rin yung chance na binibigay sa inyo ng universe para makabawi kayo sa mga financial losses nyo guys. Pero again, no, sabi ko nga, ito'y unti-unti, hindi ito madalian, kagaya nga nung sabi ko sa inyo, lalo na kung may mga utang kayo, parang unti-unti nyo na siyang mababawasan, unti-unti nyo siyang mababayaran, and unti-unti rin guys, no, na makabangon kayo sa mga financial difficulties, especially kung merong financial difficulties yung iba sa inyo mga kapiksi. And marami kayong matututunan na lesson dito sa mga problema na pinagdaanan nyo guys. Mas magiging wais na kayo. This is more on money energy kasi guys, no. So marami kayong matututunan na lesson pagdating sa kaperahan, pagdating sa pagbabudget, pagdating sa pag-handle ng pera mga kapiksi. So kumbaga next time mas magiging wise na kayo sa pagdedesisyon. So it's a good thing and bad thing at the same time mga kapiksi. Bad na maka-experience kayo ng financial loss, but it's a good thing na matuto kayo ng leksyon. Lessons learned the hard way, ika nga mga kapiksi, okay? Pero wag kayong mag-alala guys, kasi makaka-recover din kayo, okay? So panandalian lang yan. Sometimes kailangan talaga na medyo pukpukin kayo ni universe guys para matuto kayo, alright? So ito na yung pukpok nyo sa inyo mga kapiksi. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And yung mga magaganda dito guys, i-main nyo na yan sa comment section. Itong mga good karma na to, itong mga recovery na to, second chance yan, itong more money, yan, magandang decision sa pera. So, yan, i-main nyo na yan sa comment section. And for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.